Panibagong araw, panibagong luto, at ang ating natipuhang tirahin ngayon ay ang native na manok ng kapitbahay naming mabait. Kaya wag na nating patagalin. Magpainit na kagad ng kawali, baka dumating pa yung may-ari. Simulan natin sa sibuyas, mikos-mikusin ng konti. Saka sunod naman natin ang ating paboritong mabangong bawang. Ganyan lang yan, mekos ng mekos. Pag medyo mapula na, isunod na natin yung luya syempre. Pantanggal ng lansa, pampalasa, pampabango pa. Hindi syempre, di mawawala yung pinakamasarap na tanglad. Pag meron niya ng tinola mo, ewan ko lang kung di pa masarapan yung kapitbahay nyo. Ayan na, isusunod na natin yung karneng galing sa kapitbahay kong mabait. Nasa 1 kilo rin siguro ang bigat ng manok na yan. Bata pa nga pala yung manok na yan, kaya hindi natin lulutuin ng matagal para hindi siya magkalasog-lasog. Igigisa lang natin yan hanggang parang kulay brown na yung kanyang karne. Mas maganda kasi yung ganon para lumabas pa yung mga katas niya. Mas malasa, lalo na native pa yan. Lagyan mo lang ng konting asin para may lasa lalo yung karne. Konting paminta, pag ganun lang yan, takpan mo na. Saka buksan mo ulit para haluin. Ayan na, lumalabas na yung katas niya. Hindi na natin patatagalin yan. Lalo't gutom na ang lahat. Lalagyan na natin ng tubig. From Pasig ni Tito Bert's Cooking. Shoutout ka pala sa iyo, idol. Kapag ganyan na, ilalagay na natin ang sikretong sangkap. Hindi natin pwedeng sabihin nor yan. Nor, baka naman. Hindi na natin patatagalin yan at ilalagay na natin yung palunggay saka yung papayang hiniwa ng misis kong maganda. Kaya konting-konting pagtitiis na lang makakakain na. Palalambutin na lang natin yung magandang papayang yan. Aba, may naligaw pang hindi nahiwa. Talaga nga naman ang misis ko. Siguro napagod na o tinamad na. Sa puntong yan, titikman na lang natin yan kung okay na ba yung lasa. Nang hinayang pa nga sa sabaw at binalik pa. Talaga nga naman ang kusinero nyo, oh. Eto na, malapit na. Huwag na kayong magalit. Sili na lang yan. Talbos ng silit, palalambutin sabay kulo. Ano pa? Eh di simulan na at kumain na. Labasin ang kanin nang makakain na. Kilig na talaga sa gutom. Tapos nung hapon, naririnig ko yung kapitbahay ko. Nagkukurukay ng manok niya. Kaya naman kumuha ko ng mangkok. Para kapag pagkaluto ko ng manok niya, bibigyan ko siya ng sabaw. Para namang wala siyang masabi pagkatapos na mawala yung manok niya.